Nagmarcha ang mga aktivista sa Maynila para kondenahin ang pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela. Dahil daw sa ginawa ng Amerika, panahon na para kumalas ang Pilipinas sa alyansa. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. US Imperialist #1 terrorist! Nagsunog ng watawat ng Estados Unidos at ibinandera ang bandila ng Venezuela. Hinarang man ng mga pulis bago pa makarating sa US Embassy sa Maynila ngayong araw, ipinagpatuloy ng sama-samang grupo ng bagong alyansang makabayan at kabataan ang hinandang programang tumutuligsa sa pambubomba ng US sa Venezuela at pagdakip kay President Nicolas Maduro. Sa kabila ng naratibo ng US na sangkot umano sa drug trafficking ang Venezuelan head of state, giit ng grupo, labag sa international law ang nangyaring pag-atake at nagpapakita lang ng kawalan ng respeto ng US sa soberanya ng Venezuela. Malinaw sa UN Charter, ito ang pinaka-basis ng UN Charter, kailangan may respeto sa soberanya ng lahat ng bansa, malaki man, maliit. Act of aggression ito, no? Na dapat kondinahin ng buong daigdig, kasama ng mga Pilipino, lalo na ng ating gobyerno. Inihalin tulad ng grupo ang nangyari sa Venezuela sa nagpapatuloy na pakikipaglaban ng bansa sa teritoryo nito sa West Philippine Sea. Parehong nakaangkla sa international law, parehong humuhugot ng suporta mula sa international community. Hindi pwedeng manahimik tayo, hindi pwedeng kumampi tayo sa US. Dapat nga, kumalas tayo, no? Dahil nakita na natin, hindi makasarili ang interes ng US dito sa Pilipinas at sa buong daigdig. Ganon din ang pananaw ng lawyer at labor leader na si Attorney Luke Espiritu. Hindi lang daw Venezuela ang biktima sa pambobomba, kundi pati na rin ang buong mundo. If you violate international law, then the United States is setting a precedent here. Na anytime they could go into a country, intervene in their domestic affairs, oust their leader, and even abduct their leader and make up stories about the drug trafficking. Let's not read into the actions of the United States beyond what is already obvious. And that is the United States who really wants to control Venezuelan oil. Paliwanag pa ni Espiritu, matagal nang inaangkin ng US ang Latin America, hindi lang ang Venezuela. Kaya kahit hindi pa raw si President Donald Trump ang namumuno sa global superpower, mananatili ang interes nito. Naniniwala siyang hindi ito agarang gagayahin ng iba pang makapangyarihang mga bansa, pero nabago raw nito ang rules of the game kung saan hindi na international law ang batayan, kundi ang kapangyarihan ng militar. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.